Sa loob ng kanyang wasak na silid, hindi na nag-abalang sumulyap pa sa labas ang bida. Tahimik siyang naupo at agad binuksan ang kanyang status panel upang suriin ang naipong mga puntos. Sa isang iglap, nagpasya siyang ibuhos ang lahat ng kanyang martial value point sa kanyang spirit attribute. Matapos ang mabilis na paglilipat, naramdaman niya ang katiyakan na sa wakas ay naabot na niya ang antas ng isang spirit master. Kasabay nito, isang kakaibang enerhiya ang dam-aloy sa kanyang buong pagkatao na tila bumubuo ng isang dambuhalang kamao sa kanyang paligid. Para sa kanya, ang pakiramdam ay katulad ng pagkakaroon ng ikatlong braso na bago at hindi pa pamilyar sa kanyang pandama. Bahagya siyang napabuntong hininga habang lumalabas ang abiso na ang kanyang spirit ay ganap na ring umabot sa 100%. Hindi nagtagal ay agad niya itong sinubukan. Mula sa kinalalagyan ng kanyang nasirang kama, pinagalaw niya ang naipong enerhiya at dahan-daang pinalutang ang kama pati na ang iba pang mga gamit sa paligid. Sa gitna ng pagsubok na ito, sumagi sa kanyang isipan na kailangan din niyang pag-aralan ang A-rank spirit martial art ni Xiao Yan kasama ang offensive A-rank martial art ni Wang Tiantuo. Kinaumagahan, bumasag sa katahimikan ang malakas na sigaw ni Lin Zi na nag-uutos sa lahat ng estudyante na magtipon sa loob lamang ng 1 minuto. Nagbabala siya na ang bawat segundong pagkahuli ay may katumbas na bawas sa kanilang contribution points. Dahil sa takot, nagmamadaling nagtakbuhan ang lahat pababa ng dormitoryo habang ang ilan ay hindi mapigil ang magreklamo sa kawalan ng pahinga. Para sa kanila, labis na ang pinagdaan ng hirap mula sa camp entry assessment hanggang sa night raid kagabi at tila wala ng katapusan ang paghihigpit sa training camp na ito. Paglabas ng lahat, nanatiling kalmado ang bida habang tahimik na nagmamasid sa kanyang mga kasamahan. Muling nagsalita si Lin Zi sa gitna ng grupo at pinuri ang lahat dahil walang sinuman ang nahuli sa takdang oras. Nag-thumbs up pa siya at inaming inaasahan niyang marami ang hindi na makakabangon sa bagbog, ngunit napatunayan ng bawat isa na karapat-dapat silang tawaging mga tunay na henyo. Sa sandaling iyon, isang estudyante ang naglakas loob na magtanong kay Lin Zi. Iginiit niya na kaya naman niyang manalo sa laban kagabi, ngunit naging madaya ang Night Raider dahil sa palihim na pag-atake sa kanya nang hindi siya nakahanda. Galit na sumagot si Lin Zi at itinanong kung ang isang assassin ba mula sa All Heaven 10,000 races ay maghihintay pa na makapaghanda ang kanilang biktima. Susubukan pa sanang magpaliwanag ng estudyante, ngunit agad siyang inakbayan ng isang kasama at pabirong tinawag na Brother Underpants na naging sanhi ng malakas na tawanan ng buong grupo. Bahagyang napangiti ang bida sa nasaksihan dahil alam niyang tama ang punto ni Lin Zi na sa tunay na labanan ay walang halaga ang kahandaan. Gayunpaman, nauunawaan din niya ang inis ng mga estudyante matapos ang sunod-sunod na nakakapagod na aktibidad. Muling nagpahayag si Lin Zi at sinabing alam niyang marami pa rin ang hindi kumbinsido kaya bibigyan niya ang lahat ng pagkakataon na ipakita ang kanilang tunay na gilas sa pamamagitan ng isang comprehensive test sa araw na iyon. Ipinaliwanag niya na susubukan ang lahat ng aspeto kabilang ang vitality, combat power, spirit, bilis, at ang mastery ng kani-kanilang martial skills. Matapos ang pagsusulit ay ilalabas ang isang actual combat ranking kung saan ang mapapabilang sa top 10 ay makakatanggap ng contribution points bilang araw-araw na gantimpala. Dahil dito, maraming mata ang agad na nakatitig kina Lin Xinghe, Wang Tiantuo, at Xiao Yan sa paniniwalang sila ang siguradong kukuha ng unang 3 pwesto. Habang ang iba ay nagalak sa pagkakaroon ng premyo hanggang sa ika-10 pwesto, ang ilan naman ay nenes dahil kailangan pa nilang magpakitang gilas ng husto para lamang makakuha ng anumang reward. Habang nakatayo, hindi maalis sa isipan ng bida ang tungkol sa malaking pagsusulit at rangkang. Napatanong siya sa sarili kung gaano kaya kalaki ang gantimpalang naghihintay para sa sinumang tatanghaling kampyon. Agad namang pinatahimik ni Lin Zi ang maingay na grupo at inutusan silang sumunod patungo sa isang warehouse na pansamantalang ginawang testing ground. Sa gitna ng entablado, agaw pansin ang isang makabagong Tier 2 combat power test device. Sa isang sulok, tahimik na iginagala ni Grandmaster Qin ang kanyang paningin upang hanapin ang bida. Sa kanyang obserbasyon, ang batang ito ay tila sadyang nagtatago sa gitna ng karamihan at hindi agad napapansin sa unang tingin.
Sa kabilang banda, naramdaman ng bida ang isang lalaki sa kanyang tabi na pabulong na nagsasabing tila mataas ang tingin sa kanya ni Grandmaster Chin dahil nakatitig ito sa kanya. Ngunit alam ng bida ang katotohanan, hindi ang katabi niya, kundi siya mismo ang tunay na pinagmamasdan ng Grandmaster. Mula sa entablado, formal na nagsalita si Grandmaster Chin at ipinahayag ang kanyang mataas na ekspektasyon sa lahat. Dahil dito, naglabas siya ng isang biglaang desisyon na ikinagulat ng marami. Ipinaliwanag niya na ang sinumang makakakuha ng pinakamataas na kabuuang score, mula sa combat power, vitality, bilis, at iba pang aspeto, ay bibigyan ng espesyal na premyo. Bukod sa karaniwang reward, malaya silang makakapili ng isang A-rank martial art o movement technique na nais nilang makuha. Naghiyawan sa tuwa ang mga estudyante nang marinig ang napakalaking gantimpala. Para sa kanila, ang pagsusulit na ito ay naging isang seryosong labanan para sa kinabukasan. Nagsimula na ring magkalkula ang lahat kung sino kinawang Tiantuo, Xiao Yan, at Lin Xinghe ang may pinakamalaking tsansang manalo. Seryosong napaisip si Wang Tiantuo dahil alam niyang ang mga A-rank martial arts ay hindi madaling makuha, maging sa sarili nilang pamilya. Sa isip naman ni Xiao Yan, ito na ang pagkakataong hindi niya dapat palampasin upang makapili ng teknik na babagay sa kanya ng libre. Samantala, determinadong mapatunayan ni Lin Xinghe na ang bilis ay isang seryosong sandata kung makakakuha siya ng teknik na lalong magpapatalat sa kanyang Flying Swan Starling Cloud Step. Para sa bida, malinaw na isa itong gintong pagkakataon na kailangan niyang sunggaban. Habang pinagtitibay niya ang kanyang loob, nananatili namang nakatitig sa kanya si Grandmaster Chin, sabik na makita kung hanggang saan nga ba ang itinatagong lakas ng batang henyo. Hindi nagtagal, tinawag ni Grandmaster Chin ang mga mauuna sa pagsusulit. Unang lang si Lin Xinghe, susunod si Xiao Yan, at pangatlo naman si Wang Tiantuo. Nabigla ang mga estudyante sa bilis ng pangyayari. Para sa kanila, kung ang tatlong pinakamalakas ang agad na lang, mahihirapan ang sinumang susunod na pantayan ang ipapakita ng mga ito. Nagsimula silang magtanong kung sino ang malas na mapipiling ika-4 na lang pagkatapos ng tatlong higanti. Sa gitna ng bulungan, malakas na inanunsyo ni Grandmaster Chin na ang bida ang ika-4 na susubok sa device. Agad na napalingon ang lahat sa kanya. Gaya ng hinala ng bida, siya nga ang pangunahing punteriya ng Grandmaster. Muling uminit ang bulungan at mabilis siyang nakilala bilang ang estudyanteng huling-huli na nakapasok sa camp entry assessment. Isang kaklase pa ang umakbay sa kanya at nagsabing napakamalas niya, habang ang iba ay nagtataka kung may nagawa ba siyang kasalanan sa Grandmaster. Para sa mga nanunood, ang paglalagay sa itinuturing nilang pinakamahina pagkatapos ng tatlong pinakamalakas ay tila isang malupit na biro na lalong nagpapakita ng agwat ng kanilang mga antas. May ilan pang nagbulungan na marahil ay sinasadya ito ng Grandmaster upang ipakita sa mga mahihinang estudyante ang tunay na agwat ng lakas. Sa tingin nila, nais lamang silang hiyain upang matuto at maging mas matapang sa kanilang pagsasanay. Sa likuran naman ng grupo, ang dalawang lalaking may matagal ng galit sa bida ay nagkatinginan ng may lihim na katuwaan, naniniwalang sa pagkakataong ito ay siguradong mapapahiya sila. Nang umakyat na sa entablado si Lin Xinghe, muli siyang pinaalalahanan ni Lin Zi na unahin ang physical body combat power bago ang paggamit ng anumang martial skill. Habang naghahanda, kalmadong inamin ni Lin Xinghe na ang combat power tester ay hindi ang kanyang pinakamalakas na aspeto, ngunit tiniyak niyang ibibigay pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa isang iglap, isang mabilis at malakas na suntok ang pinakawalan niya sa makina. Agad na lumitaw ang resulta sa screen na lumampas sa 4,000 ang marka. Napahanga ang mga nanunood sa nasaksihan. Hindi pa man siya gumagamit ng anumang espesyal na teknik ay umabot na siya sa ganoong antas ng lakas. Hindi makapaniwala ang iba dahil kung ito pa ang itinuturing niyang kahinaan, gaano pa kaya kabilas ang kanyang nakakatakot na movement technique na ipinamalas niya sa ibang silid. Malinaw na ang physical combat power nga ang kanyang mas mababang aspeto kung ikukumpara sa kanyang bilis. Bahagyang napangiti ang bida habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Lin Xinghe. Batid niya na ang sinumang kayang maglinang ng isang A-rank movement technique ay tiyak na may matibay na pundasyon sa pisikal na katawan, na malamang ay nasa antas ng B-rank martial arts.
Tahimik niyang pinag-aralan ang bawat kilos nito sa pag-asang kaya rin niya itong matutunan. Muling nag-ipon ng enerhiya si Lin Xinghe at sa isang kisap mata ay ginamit ang kanyang Cloud Hiding Gale Fist. Isang matinding hiyaw ng hangin ang sumama sa kanyang suntok at pagtama sa tester machine ay agad lumabas ang numerong 5,642. Napanganga ang lahat dahil ang antas na iyon ay maihahambing na sa isang tier 2 martial artist. Para sa kanila, napakalakas ng B-rank wind attribute martial art na iyon, lalo na't hindi pa ito ang pangunahing talento ni Lin Xinghe. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang abiso sa bida na matagumpay niyang nakuha ang bagong achievement, ang Wind Cloud Hiding Gale Fist. Gayunpaman, napansin niya na humigit kumulang 1,600 lamang ang idinagdag ng teknik na ito sa combat power ni Lin Xinghe. Para sa bida, tila maliit lamang ang naging pagtalon ng lakas nito. Matapos si Lin Xinghe ay sumunod namang umakyat sa entablado si Xiaoyan nang may bakas ng kumpiyansa. Sinabi niyang ipakikita niya kung gaano siya kadelikado, habang hinihikayat naman siya ni Lin Xinghe mula sa gilid. Hindi na nagulat ang mga nanunood nang lumabas ang resulta ng kanyang physical body combat power na nasa 3,253. Alam ng bida na normal lang na mas mahina ang katawan ng isang spirit master dahil ang tunay nilang lakas ay nasa spiritual telekinesis at sa mga espesyal na martial arts na kaakibat nito. Huminga ng malalim si Xiaoyan at mula sa kanyang katawan ay unti-unting lumabas ang isang gintong enerhiya. Nagtipon-tipon ito sa ere hanggang sa mabuo ang isang napakalaking martilyo. Sa sandaling makita iyon ng bida, isang bagong kaalaman ang agad na pumasok sa kanyang isipan, ang Spirit Weapon Condensation Art. Dahil dito, lalong nabilib ang bida sa kalidad ng training camp na ito. Napangiti siya sa sarili habang iniisip kung ilan pang pambihirang martial skills ang maaari niyang matutunan bago matapos ang araw na ito. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.